Postigong State Auditor ng COA sa paglilitis kay VP Sara para sa aligasyon ng maling paggastos ng confidential funds. Inilad niyang may mga naging paglabag sa paggasta ng pondo na ginamit umano sa loob lamang ng 11 araw. Live mula sa Senado nangungun sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, ano raw ang nakitang paglabag sa paggastos ng confidential funds na ito? Yes, Jiggy, isinalangan ng prosekusyon ang State Auditor ng COA na nagsagawa ng post-audit para sa confidential funds ng OVP o Office of the Vice President at DepEd noong 2022 hanggang 2023. Siya ay si Attorney Roderick Wamil. Doon sa kanyang isinagawang post-audit, inisa-isa nga niya yung mga nakita daw niyang violation doon sa paggamit ng confidential funds. Particularly noong December 2022, yan yung 125 million pesos worth ng confidential funds na ginasta sa loob ng 11 araw o December 21 hanggang December 31, 2022. Kabilang daw sa mga violations na nakita ni Attorney Wamil ay yung ipinasa na physical at financial plan doon sa kanilang liquidation documents kung saan hindi daw nakaspecify kung saan mismo gagamitin yung confidential funds. At kahit doon sa accomplishment report naman na ipinasa rin ng OVP sa COA, hindi rin daw nakaspecify kung ano-ano yung pinagkagastosan ng kanilang cash advance na bahagi ng 125 million pesos na confidential funds. Narito yung bahagi ng pahayag ni Attorney Wamil sa impeachment trial kanina. Pakinggan natin to, Jiggy. Yung kanilang physical and financial plan ay hindi compliant dun sa requirements ng joint circular dahil hindi po in-indicate ng OPP yung kanilang specific confidential activities na paggagabitan nila ng kanilang cash advance. Jiggy, kahit doon sa revised accomplishment report na ipinasa ng OVP sa COA, may butas pa rin nakita dyan sila Attorney Wamil kasi meron daw mga pinagkagastosan yung OVP na hindi allowed under sa confidential funds. For example, yung medical and food aid na around 40 million pesos and then yung pagbayad sa informant. Bagamat walang mali doon sa pagbayad sa informant pero wala raw kasing naibigay na dokumento na patunay na nagkaroon ng successful surveillance operations at intel gathering. Narito naman yung bahagi ng testimonya na yan ni Attorney Wamil sa impeachment trial. Kaya panoorin natin to, Jiggy. Bakit hindi allowed ang medical expense? Hindi po siya kasama dun sa enumeration ng item 4.8 at yung enumeration po na yon ay exclusive. Yun lang po yung allowable confidential expenses. Yung item B po, yung payment of reward. Kasi aside from this accomplishment report, hindi po sila nag-submit noong any document evidencing the success of the information gathering or surveillance activities on account of the information given by the informer. Jiggy, kinumpirma din ni Attorney Wamil na may lagda ni VP Sara Duterte yung mga disbursement vouchers at liquidation documents na ipinasa ng OVP sa COA. Ibig daw sabihin, alam ng Vice Presidente kung saan ginamit yung confidential funds at di umano ay under ito sa kanyang supervision. Jiggy. At Mean, saan daw ba ginamit ng OVP yung confi funds na 125 million pesos? Doon sa revised accomplishment report na ipinasa nga ng OVP sa COA, makikita na may mga pinagamitan sila. For example, yung pinambayad sa informant sa pamamagitan ng nakalagay various goods, hindi nakaspecify kung ano yung various goods na yan, pero nagkakahalaga ng 34 million pesos. Meron ding payment dyan sa informant na by medicines o pagbili ng gamot, around 11 million pesos yata yan, Jiggy. Ginamit din yung bahagi ng 125 million pesos na confidential funds sa pagbili ng mesa, upuan, computers, and then printers. At sa lahat ng pinagkagastosan na yan, Jiggy, ang sinasabi ni Attorney Wamil, ang naging documentary support lang daw ng OVP ay hindi official receipts, kundi acknowledgement receipts. Ang kinakailangan daw kasi sana nila dyan, kahit papano, meron man lang mga invoice. At hindi rin daw sapat na may nakalagay na alias ng informant. Dapat nga kasi, gaya ng sinabi ko, Jiggy, meron silang maipakita raw na dokumento. Base ito doon sa joint circular na pinagbabasehan ng audit. Dapat daw may patunay na nagkaroon talaga ng successful na surveillance operations at intel gathering.
Pakinggan muli natin yung testimonya ni Attorney Wamil doon sa impeachment trial kanina. Hindi ba confidential yan kung saan drugstore ka bumili? Hindi naman po siguro confidential kasi ang confidential po mismo ay yung paggagamitan, hindi yung pagbibilhan. Pinagbilhan ng mga tables and chairs tsaka desktop. Hindi ba confidential yung mga pangalan ng mga hardware stores na yan? Hindi rin po necessarily na confidential yung pangalan ng hardwares dahil yun nga po, hindi naman confidential yung pinagbilan kundi yung paggagamitan ng kanilang pondo. At men, sa panig ng defense team, anong paliwanag nila dito? Alam mo, umpisa pa lang, Jiggy, kahon-kahong mga dokumento para sa confidential funds yung dinala nga papasok ng impeachment court nitong prosekusyon. At bagamat in-stipulate or nag-agree ang depensa sa ilan sa mga listahan ng mga dokumentong gagamitin para sa Article 1 o para sa di umano'y misuse nitong confidential funds, pero hindi in-stipulate or hindi nag-agree ang depensa doon sa bahagi kung saan merong ipapalabas sana na 845 na acknowledged receipts kaugnay sa di umano'y paggamit lamang noong confidential funds sa loob ng 11 araw noong December 21 to 31. That part hindi yan in-stipulate ng defense. Ang tanging in-stipulate lang nila or yung inagrihan nila, inayunan nila ay totoong may 125 million pesos na confidential funds ang OVP noong 2022 as approved by President Marcos. Chigi. At ano pa yung mga pinahayag ng testigo na COA auditor? Jiggy, ang sinasabi ni Attorney Wamil, 10 taon siyang nasa ilalim ng branch ng COA na siyang nagsasagawa nga ng post-audit para sa mga confidential funds sa iba't ibang agencies ng gobyerno. Pero sa 10 taon na yan, for example sa OVP, katangi-tangi daw si VP Sara na inaudit nila dahil 3 vice-presidente kasi ang dumaan mula nung siya ay nasa loob ng branch na yan ng COA. Mula 2014 hanggang 2024, si dating VP Jejo Marbinay, dating Vice President Leni Robredo, and si VP Sara Duterte. Pero katangi-tangi raw si VP Sara na inaudit nila. Bakit? Dahil siya lang daw yung nagkaroon ng appropriation para sa confidential funds na vice-presidente. Same thing happened, Jiggy, sa DepEd. From 2014 to 2024, nag-iisa daw si VP Sara na naging kalihim ng DepEd na nagkaroon o inaudit nila dahil siya lang din daw yung may appropriation sa lahat ng mga naging DepEd Secretary from 2014 to 2024 na merong confidential funds. Pakinggan natin ang bahagi ng testimonya na yan ni Attorney Wamil. Bakit Vice President Sara Duterte lang? Since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Sino-sino sa mga secretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po. Jiggy, magpapatuloy pa bukas ang direct examination ng prosekusyon kay Attorney Wamil. Yan muna ang latest sa impeachment trial. Day 11 na tayo. Jiggy, balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.